Magandang araw o gabi, conforme po kung saan kayo nandoon. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay ito pong patuloy na paghahanda ni President Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang pagsisimula sa June 30 bilang Pangulo ng ating bansa at pagpili ng mga membro ng gabinete sa mga galawan sa araw-araw. At kakaiba ito. Ibang klaseng mamili at ibang klase ang mga taong kanyang inilalagay sa pamahalaan sa pagpasok ng kanyang administrasyon. Pero siyempre, bago natin talakayan ito, muli ko kayong inaanyayahan, mag-follow, mag-subscribe sa channel na ito. Mike Abi Opinions. Click ang notification bell at nang updated po kayo, like and share ng mga video ito. Magtulungan po tayo. Napakahalaga pong ako inyong natutulungan at gagawin ko naman ang lahat ng paraang maiparating sa inyo ang maraming mga bagay na dapat nating pag-usapan at para sa ating kaalaman. Okay, ito nga po yung ating pag-usapan. Ilang araw na lang, June 30 na, opisyal na pong magsisimula ang President and Vice President-elect Marcos Sara tandem. Yan ho yung tandem noon, tandem din ngayon sa pagsisimula ng kailang kapangyarihan. At alam ba ninyo na kahit ilang araw na lang, although kulang-kulang pa rin yung mga cabinet secretary, pero ang isa po sa aking napansin, talaga hong hindi nakatingin si President Marcos Jr. sa kulay ng politika at kung ano ang pinanggalingan mo. Nakatingin sa kakayanan, katapatan at nababagay sa kanyang mga programa na itinutulak niyang pagkakaisa, pagpapatuloy ng pagbabago. Okay? Kasi mula sa economic managers at sa kasalukuyang mga itinatalaga, naging kalaban man o hindi, naging kakampi o hindi, alas siyang pakialam doon. Ginagawa niya ang pagpili na sa palagay niya ay karapat-dapat. Ito po yung pinakahuli, yung pagkakatalaga dito kay Secretary Guevara ng Department of Justice. Sa akin pong pagkakaalam, hindi naman po ito nagpakita ng suporta sa mag-ita ng nakaraang eleksyon. At ito incumbent Justice Secretary ni Pangulong Duterte. At alam naman natin na nahimik lang ang mga gabinete ng Pangulong Duterte dito sa nakaraang eleksyon. Pero alam ba ninyo, inilagay sa isang napakahalagang posisyon si Secretary Guevara, aalisin o matatapos ang kanyang term sa Justice Department hanggang June 30 at papalitan ni Congressman Boying Rimulya as Secretary. Tapos si Guevara ay inilagay, kinuha ni President Marcos bilang Solicitor General. Okay? At hindi na-extend yung Ilocano rin na Solicitor General na si Jose Calida, na marami nag-i-expect na ito ay baka i-extend, magaling at kababayang Ilocano. Pero hindi po nangyari. Okay? At itong si Guevara, Justice Secretary Guevara, ang ginawang Solicitor General. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Guevara ay dating Executive Secretary at Deputy Executive Secretary sa Malacanang bago naging Justice Secretary. Pero nakita niyo yung mga pinanguhugutan. Kung tutuusin, napakarami po mga political party na sumuporta sa unity team ng eleksyon. Pero napapansin ko ngayon yung mga cabinet secretary na kanyang itinatalaga, hindi galing doon sa mga political party. Hindi galing doon sa mga sinasabi nating nakapront doon sa nakaraang eleksyon. Kahit na economic manager at iba, galing sa kasalukuyang gobyerno, galing sa mga nakaraang pamahalaan, ganun po ang dating So kakaiba talaga. Ito yung unity, nakikita natin. Kinukuha ni President Marcos ang mga opisyalis ng kanyang gobyerno galing sa iba-ibang sektor, galing sa iba-ibang administration. At napakaganda nito, magkakasama-sama talaga. Siguro sa bandang huli na lang ilalagay sa iba-ibang mga posisyon yung talagang mga membro at sumuporta sa kanyang kampanya nitong nakaraang eleksyon. Ang ganda po ng galaw. So, ngayon pa lang nakikita kong may pagbabago at kakaiba. Kung ikukumpara natin si Marcos sa nakaraang mga administrasyon nung araw pa hanggang ngayon, iba ito. Kasi nung mga nakaraang panguluhan at naging pangulo ng ating bansa, kadalasan na cabinet secretary ay kasamahan nila sa kampanya. Pag hindi pinanser ay talagang kaalyado nila sa kampanya at nakakapwesto, nakakakuha ng mga sensitibong posisyon. Pero sa ngayong kasalukuyang paghahanda ni President Marcos, walang ganon. Kung saan-saan, aralin nyo mula doon sa economic manager
hanggang sa ilan na ho yung mga cabinet secretary yan. Halos mga 25 na yata, malapit na. Ganun karami, majority na ng mga cabinet position ay naitalaga na. Iilan lang yung natitira. At sinusuri mabuti, pero magugulat ka. Ang mga pinanggagalingan, hindi mo nakikita sa mga rally, hindi mo nakikita sa kampanya ng panahon yon. Ibang galawan ito. At ako naniniwalang magandang diskarte ito. Talagang reconciliation, pagkakaisa, babangon muli. Ganun ang dating. Inuulit ko, ang mukhang patakaran at sistema ni President Marcos, basta kahit siyang kagaling, nababagay ka doon sa aking mga programa, nagkakatugma ang inyong mga idea at mga dapat gawin, kukunin ka sa mga sensitibong posisyon. Gabinete pa lang ang pinag-usapan. Siyempre sa mga susunod dyan, yung mga YOSEC, ASEC, Chairman, Commissioner, Director at iba pang mga presidente ng mga korporasyon na nasa ilalim ng Office of the President sa mga darating na araw. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi pinagbabasihan dito ang kasama sa eleksyon. Hindi pinagbabasihan dito na kung saan kagaling, na malakas na pwersa, malakas na grupo o kung ano man. Ang pinagbabasihan dito kakayanan at nababagay sa idea ng susunod na Pangulo. Napakaganda nito. Sana maging consistent ito. At ako'y umaasa ako na ito yung magiging daan ng talagang tagumpay at magkakaisa. Napakagandang bihikulo kasi. Inuulit-ulit ko, pasintabi na po. Kung sinasabi niyo makulit ako at paulit-ulit, napakagandang bihikulo o sasakyan o daanan ang pagkakaisa. Kasi pag may pagkakaisa, malaki ang pag-asa ng tagumpay. Maiiwasan, maiiwasan yung pagkakahati-hati. Kaya ngayon sinasabi mayroong mga may nagpaplano na kung ano-ano, ay huwag tayong maniwala doon. Ako naniniwala na mas maraming matitino ng mga Pilipino at sawa na ang mga Pilipino sa away, politika. Sawa na ang mga Pilipino sa siraan. Sawa na ang mga Pilipino sa personalan. Ang gusto ng Pilipino magkaisa, magtulungan. Yun ang maganda. At si Pangulong Marcos ang naglilid. Siya nag-uumpisa, kaya ating suportahan. Itong channel na ito, ang inyong lingkod. Hindi lang dito sa channel na ito, kahit sa aking mga broadcast, sa radyo at telebisyon. Kung inyo napapanood, laging sumusuporta tayo. Kahit na from day one hanggang sa ngayon at hanggang sa huli. Voluntary po ito, inuulit ko. Walang anuman na mamag-itan sa akin at ang gobyernong papasok. Hindi nga nila ako kilala ng personal eh. Hindi ko rin sila nakikita ng mga personal. Ang akin voluntaryong tulong. Masaya na ako doon. Sana maraming gumawa ng ganon. Mahirap kasi yung tutulong ka tapos maghahanap ka ng kapalit. Tutulong ka tapos makikipagsiksikan ka doon sa mga nag-a-apply ng trabaho. Pangit po yun. Ako hindi. Dito lang ako. Dito lang ako at magmo-monitor kung ano ang nangyayari, ibabalita ko sa inyo. Hindi ko hangad at hindi ko ugali yon. Marami ng administrasyon na pinagdaanan, marami ng mga offer sa akin na kung sino-sino dyan nung nakaraan. Hindi ko tinanggap at hindi ako nagka-interest. Lalo na ngayon, mas gusto kong nagiging tulay tayo para walang malaking utang na loob at malaking mahirap kasi yung tumulong ka tapos nag-expect ka ng kapalit or kung ano man, lalo na sa posisyong pinag-usapan, hindi tayo kasama doon at hindi tayo sasama doon. Okay? So marami pong salamat. Kaya hinihiling ko paulit-ulit din, suportahan lang nyo ako. Magiging tulay nyo ako, magiging guide po ninyo ako sa lahat ng mga nangyari sa loob at labas ng President Marcos Jr. Administration sa loob ng 6 na taon. Marami po salamat. Saludo ko sa inyo. God bless.